Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At ito po, breaking news mga babayan. No, Bryce Hernandez. Nako po, kumanta na. Nako, panahon na para maglaglagan mga kababayan. Inilaglag na po lahat ni Bryce Hernandez mga kababayan. At isinuko po niya ang isang 12 million na halaga ng luxury car mga kababayan. Grabe. No, nag-tell all na po siya sa ICI mga kababayan. Yan po ay ayon kay Mayor Magalong, no, ang advisor po ng ICI mga kababayan. Grabe tong mga nangyari na to mga kababayan ngayon dahil talaga namang ito pong usapin ng flood control project ay talagang napakalalim talaga mga kababayan, no? Napakatindi ng korupsyon na nangyari po dito mga kababayan. Kaya naman ito na po si Bryce Hernandez, well, hindi pa natin alam kung talagang totoo lahat, no, ng kanyang sinabi, no, dito po sa ICI dahil nakita naman po natin sa Senate na paiba-iba yung kanyang statement at maging ito pong mag-asawang Diskaya mga babayan. Okay, so alamin natin yung balita na yan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kayo po ba ay naniniwala, no, na ikinanta na lahat ni Bryce Hernandez ang kanyang mga nalalaman? No, ilalaglag na kaya ni Bryce Hernandez, no, ang mga nasa likod neto mga maanumalyang flood control projects at sino-sino kaya ang mga madadawit dito mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Well, eto po yung balita at kayo na po ang humusga mga babayan. Okay? So tara, let's go. Nag-tell all sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez. Ayon kay ICI Advisor Benjamin Magalong, kabilang sa binanggit ang mga impormasyong hindi pa nababanggit sa publiko. May sinuko rin siyang sasakyan sa komisyon. Nakatutok live si Joseph. Ano? Joseph? Grabe, GMC, oh. Mel, ikalawang araw nga na ang trabaho nitong ICI o Independent Commission for Infrastructure ay nakarecover na sila, nakabawi na sila ng isang luxury vehicle galing sa isa sa mga engineer na umano'y sangkot sa maanumalya mga flood control projects. Grabe, akala natin yung mga Diskaya lang mga babayan, may mga ganitong luxury car. No, maging etong palang mga engineer na to, may mga luxury car din mga babayan. Grabe, GMC. Isinuko ni dating DPWH Bulacan District 1 Engineer Bryce Hernandez ang 12 million peso luxury vehicle na ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si ICI Chairman, retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. ang tumanggap ng susi ng sasakyan. Hindi malinaw kung saan galing ito. Sir, bakit niyo sinoli yung sasakyan? Sir. Ang pagsusoli raw nitong si dating District Engineer Bryce Hernandez ng luxury vehicle na ito sa ICI sa ikalawang araw ng kanilang trabaho, ayon kay Baguio Mayor at Special Advisor Benjamin Magalong, ay pagpapakita raw ng kooperasyon nitong si Hernandez sa ginagawang investigasyon ng ICI. At ayon kay Mayor Magalong, may dalawa pa na susunod na luxury vehicle na isusoli itong si Hernandez. He would like to cooperate, to turn over yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini which is worth about between 30 to 40 million. Halos 100 million May na yun. mga Nasa 100 million na yun mga kababayan. Bukod pa itong GMC na to. No? Nasa magkano kaya itong GMC na to mga kababayan? motorcycles pa siyang... Ilalagay sa kustudiya ng ICI ang mga sasakyan at ipapasubasta ang mga ito. Ayon kay Mayor Magalong, may impormasyon si Hernandez na sinabi sa ICI na hindi pa daw niya nababanggit sa ibang mga pagdinig. Very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot.
Kompleto ang mga miyembro ng komisyon kanina. Sa isang pahayag, sinabi ng ICI chairman na voluntaryong sinagot ni Hernandez ang lahat ng kanilang mga tanong ng walang pasubali at walang pag-iwas at nagpakita ng buong kooperasyon. Explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Are we evaluating it for the possibilities? Ay, hindi namin iniisip yan. Sa ngayon, hindi namin iniisip yan. Bukod kay Hernandez, humarap din sa ICI si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. Okay, so ito mga kababayan, yung ilan sa mga naging pahayag ni Mayor Magalong. Pero dito po sa isang balita ay ipapakita natin sa inyo yung halos sa kabuuan po nung interview niya ni Mayor Magalong, mga kababayan. So ito po yan, no? Bryce, no? Mr. Hernandez, very relevant yung kanyang mga revelations niya. And to cut it short, talagang tell-all siya. And he continued to cooperate with us para talagang ma-identify palalo yung iba pang mga sangkot. Mayor, may nabanggit ba siya na additional doon sa dalawang senators na nabanggit niya? May additional? Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit. Politicians? Marami siyang nasabi sa amin ng mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa ibang forum. And medyo mas malaman ba sa ibig sabihin ng sinabi niya? Yes. Mas mga detalye, very relevant, very sensitive information. How would you describe yung information na binigyan niya in terms of your investigation? Magandang lead ito para sa mga investigador. So additional mga politicians, Mayor? Bakit insisting ka lagi doon sa politician? No, but are there any additional names? Siguro may tinutumbok yung reporter na yun. Well, di natin masisisi yung reporter kasi nga mainit yung dalawang politician na yung senator. At the same time, mainit din yung Congress. Diba? So, kaya talagang itong reporter siguro na to, no, talagang siya, no, consistent siya doon sa pagtatanong doon sa mga politician. Medyo pabiro na lang yung sagot dito ni Mayor Magalong. Di ba? Na bakit puro politician yung tanong niya? Tatuloy natin. Businessman, politicians. Basta may marami kaming mas magagandang may politician. Sir, other than this car, may mga talagang... Meron pa yung turnover yung Ferrari na worth 58 million. Tapos Lamborghini which is worth about between 30 to 40 million. May mga motorcycles pa siyang bibigay sa amin. Sir, may specific ba siyang sinabi bakit daw niya itinurnover sa inyo? He would like to cooperate and explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya. And explain namin mabuti kung ano yung mga choices niya. And then finally, he realized na better to cooperate with us sa ICI. Kaya talagang very free-flowing yung mga information na binitawan niya. Mayor, did he present more proof, more evidence to back his claims? Or do we think he's telling Kaya nga kami kailangan na investigation. Kasi syempre yung mga sinabi niya, kailangan may corroborative evidence. Mayor, nakukanap niya sa inyo yung sa account niya sa casino? Umamin ba siya na yung ID sa kanya talaga ginagamit talaga nila? Sabi ko nga lahat ng mga relevant na information ibinigay niya. So are we evaluating it for the possibilities? Ay, hindi namin iniisip yan. Sa ngayon, hindi namin iniisip yan. Sir, makikipag-coordinate kayo sa customs with regards dito sa mga luxury cars? Titingnan natin kung ano pa yung mga information na makuha namin. If there's a need for us to cooperate and coordinate with customs, siguro we have to do it. Lahat naman tinitignan namin. As an investigator, lahat ng anggulo,
lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, kailangan namin exploit lahat. So, kaninong custody yung mga sasakyan? What are we going to do about this? Ay custody ng ICI. And then, eventually, Tapos eventually, i-auction yung mga yan. Pero merong proseso lahat yan. since the Secretary, Pero ngayon, mabuti pa na i-consolidate muna lahat natin. Secretary Bunoan, so what did he say? Secretary Bunoan. In-interview rin namin si Secretary Bunoan. Ano pong sabi? For the meantime, siguro hintayin na lang natin si Chairman kung ano yung magandang kung ano yung mga na-reveal niya. Better for the Chairman to reveal yung So, will you be conducting daily hearings or paano ba? Yes, the ICI will be conducting regular hearings, almost daily hearings. But on my part, as investigator, I have to be out in the field. Will this be open to the public, the hearing? Yeah. Will this be open to the public? Sa ngayon, I leave it to the ICI to decide on that. Sir, si Sec Bunoan ba lumapit sa inyo or did you Hindi, nasa Pinas siya. Yeah. meron pa kung other personalities na invite ICI? Marami. Marami. Tuloy-tuloy yan. Mga araw-araw yan meron dito. Sino, sir? Siguro, mabuti pa siguro sila na magre-reveal. I don't have the freedom to reveal the names ng mga naimbita. Sir, would you say si Sec Bunoan naging cooperative, naging Kung naman siya, kung ano yung mga tinanong namin sa kanya, sinasagot naman niya. Sir, sabi ng music, Governor Sixon, pamunta din daw po kayo sa Ilocos po at sa Bicol kasi marami daw pong anomaly sa blood control projects. Alam mo, sa totoo lang, it's all over the place. It's all over the country. Sa dami ng mga natatanggap namin, talagang, I know it is widespread, pero hindi ko naisip na ganun pala kamassive, ganun pala kalalim, ganun pala katindi yung corruption sa flood control projects. Pero hindi lang flood control projects. Nagulat din ako sa mga revelation na matindi pa pala rin sa ibang mga proyekto. Sir, nagulat kayo sa mga sinabi mo? Yeah, nagulat din kami. Pero ang maganda nun is he decided to, to say everything. Sir, may additional revelation. Mayor, may additional revelation ba siya? May unexpected names po ba na nagsabi? Oo. Mayor, nag-expound po ba siya about Senators Jinggoy and Villanueva? Hindi na. He did not mention, sir? Okay, sige. Ano na? Yeah. Yeah. Ano na? Wala. Lahat yan. So, pasensya na kayo. We have to take off. Who's next, Mayor? We have to take off. Who's next, Mayor? So, you have to, no? Sa investigation sa inyo na isusunod. Sino yun? Susunod na nakalino. Ay, hindi ko mabanggit. Bahala na siguro sila. I'm not... So, you had two today, Secretary Bunoan and... Every day magkakaroon din. Regularly. For today, so dalawa lang. Yeah. Sir, meron tomorrow? Meron tomorrow? Papahinga rin. Very good, sir. That's a good idea. Pagod na rin kami. Hindi, marami pa kami gagawin. May hearing or interview? Ano po information nito, sir? Pare, interview sila. Hindi pa siya formally. Ay, ganun na rin. Kompleto kayo, sir, yung apat. Sige, thank you. Maraming salamat sa inyo. Okay na kami. Please. Meron pa kami. Pasensya na kayo, ha? Thank you. Thank you po. Alright, so yung mga kababayan, talagang dinudumog siya, no? Well, hindi naman masisisit, kasi nga, napakalaking usapin, no? Itong sa DPWH. Di ba, mga kababayan? Pero, sa akin, no? Siguro hindi lang sa DPWH yung iimbestigahan dito. No? Malalim to, mga kababayan. No, baka hindi pa tapos. O baka matapos na yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No, hindi pa tapos itong investigasyon na to. Pero sana lang, no, bago matapos ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, may mga makulong, no? At ang aabangan natin dito, gaano karami at sino-sino yung mga masisintensyahan dito. Sino-sino, no, ang mga malalaglag, yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata.
Sino-sino yung mga idadawit o sasabihin na o inilaglag nitong si Bryce Hernandez. Ang tanong dyan, mga kababayan, no? Pag nagsalita po itong si Bryce Hernandez, sinabi na po niya yung kanyang mga nalalaman. No, yung kayang mga iimbestigahan o mga ipapatawag, no, ng mga tao, magsasabi ng totoo. Well, sana naman. No? Sana naman magsabi po sila ng katotohanan. No, sana naman. Pero, ewan natin kung may mga ilalaglag pang iba dyan. Sila maglalaglagan. No? Kasi malabo yan Mag-uusap-usap siguro yung mga yan. Pag sinabi mo ako, yari ka, ganito. Ilalaglag rin kita. Ilalaglag ko rin kayo. Laglagan na tayo. Di ba? Ano masasabi niyo dyan, mga babayan? No? I-comment na lang sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.